Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Jose Reyes at ngayon ay susuriin natin ang susunod na paksa, likas na paraan ng pagtataboy ng lamok gamit ang kamatis para mas masarap ang inyong tulog. Hindi ka na naman ba nakatulog kagabi dahil sa mga lamok? Sumasakit ba ang dibdib mo at bigla kang nagigising sa tuwing naririnig mo ang pag-ugong nito sa iyong tainga? At pagkagising mo sa umaga, ang iyong nga braso at binti ay puro ng nga pulang tuldok. Ako si Dr. Jose Reyes. At sa edad kong 60, may mga panahon ding nahirapan ako sa mga lamok. Lalo na nung 20 taon na ang nakalipas nang ma-deploy ako ngang WHO sa Timog Silangang Asya para sa gawain ng pag-iwas sa malaria, hindi ko iyon malilimutan. May mga pagkataong kinagat ako ng dandang lamok sa isang araw, namaga ang buong katawan ko at muntik nang mamatay dahil sa dengue. Ang isang misteryosong paraan na natuklasan ko habang pinag-aralan ang lokal na tradisyonal na gamot doon ang nagpabago sa aking buhay. Ito ay ang likas na paraan ngang pagtataboy ngang lamok gamit ang kamatis. Noong una, hindi rin ako naniwala. Naisip ko kung talaga bang kayang itaboy ngang kamatis ang lamok. Ngunit, nakakagulat ang resulta. Nalaman ko na ang lycopene at isang espesyal na acidic na sangkap sa kamatis ay ganap na nakakalito sa pang-amoy ng lamok. Ang mas nakakagulat pa ay ang katotohanang mas ligtas at mas epektibo ang paraang ito kaysa sa mga kemikal na pamatay insekto. Kung hindi ninyo panonorin ang video na ito hanggang sa huli habang buhay kayong magdurusa dahil sa mga lamok. Ibubunyag ko na ngayon ang sikretong aking pinag-aralan sa loob ng 35 taon at personal na naranasan sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming tao ang nag-isip na ang malamok ay simpleng nakakainis na insekto lamang, ngunit ito ay isang mapanganib na kaisipan. Itinalaga ng World Health Organization, WHO, ang lamok bilang numero 1 pinakamapanganib na hayop sa mundo. Bakit kaya? Dahil ang lamok ay hindi lamang sumisipsip ngang dugo, kundi nga nakamamatay na tagapagdala ng iba't ibang sakit, malaria, dengue fever, Zika virus, Japanese encephalitis, hanggang sa West Nile virus. Taon-taon ay 750,000 katao sa buong mundo ang namamatay dahil sa mga lamok. Alam niyo ba na kamakailan lang ay tumataas ang bilang ng mga kaso ng Japanese encephalitis sa ating bansa? Ayon sa anunsyong Department of Health noong 2024, ang bilang ng pasyentang Japanese encephalitis sa bansa ay tumaas ngang 300% kumpara sa nakaraang taon. Ang mas malala pa ay dahil sa pagbabago ng klima, unti-unting humahaba ang panahon ng aktibidad ng mga lamok. Dati, tuwing tag-araw lang naging problema ang nga lamok, pero ngayon kailangan na nating makipagdigmaan sa kanila sa loob ng halos 8 buwan mula tagsibol hanggang sa huling bahagi ng taglagas. Lalo na ang Aedes aegypti na matatagpuan sa ating bansa ay talagang tuso. Aktibo ito sa araw, nangangagat ng tao, at may katangiang sunod-sunod na kumagat sa iba't ibang lugar ng sabay-sabay. Kaya naman pagkagising mo sa umaga, ang iyong braso at binti ay puno ng kagat ng lamok. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng mga kemikal na pamatay insekto para pumatay ng lamok, hindi ba? Ngunit alam niyo ba kung gaano ito kapanganib? Ang makapamatay lamok na nabibili sa merkado ay naglalaman ng mga nakalalasong kemikal tulad ng pyrethrin at piperonyl butoxide. May mga pag-aral na nagsasabing kapag naipon ang mga sangkap na ito sa ating katawan, pinapataas nito ang panganib ng pinsala sa nervous system, hormonal imbalance, at maging ng cancer. Sa isang pag-aaral na isinagawa ko sa loob ng 3 taon mula 2019,
Sinubaybayan ko ang mga bata sa mga pamilyang regular na gumagamit ng kemikal na pamatay insekto at lumabas ang isang nakakagulat na resulta. Ang bilang ng kasong hika ay 2,7 beses na mas mataas kaysa sa mga karaniwang pamilya at ang allergic rhinitis ay 3,2 beses na mas mataas. Lalo itong mapanganib para sa mga bata o matatanda. Ang paglanghap ng kemikal na pamatay insekto ay maaring magdulot ng sintomas ng biglang pagkalason tulad ng sakit ng ulo, pagduduwal, at hirap sa paghinga. Ang mas nakakatakot ay ang problema sa resistance. Habang nakakaroon ng resistance ang malamo sa mga kemikal na pamatay insekto, umuulit ang isang masamang siklo kung saan kailangang gumamit ng mas malalakas na nakalalasong sangkap. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo sa siyentipikong paraan kung paano itinaboy kamatis ang mga lamok. Ang kamatis ay naglalaman ng espesyal na sangkap tulad ng lycopene, citric acid at malic acid. Sa maito, ang pinakamahalaga ay ang malakas na acidity at natatanging amoy ng kamatis. Mas gusto ng galamo ang isang neutral hanggang alkalina na kapaligiran na may pH na humigit kumulang 7 haman, ngunit ang malakas na acidity ng kamatis na may pH na 4.2 hanggang 4.9 ay lumilikang isang kapaligiran na labis na iniiwasan ng lamok. Bukod pa rito, ang mga volatile compound na namumula sa kamatis tulad ng hexanal at 2-isobutyl 3-methoxypyrazine ay ganap na nagpaparalisa sa mga olfactory receptor ng mga lamok. Ayon sa isang research paper na inilathala ng U.S. Department of Agriculture, USDA, noong 2022, ang katas ng kamatis ay nagpakita ng higit sa 93% na epekto sa pagtataboy ng lamok. Nangangahulugan ito na ang isang likas na sangkap ay maaring magkaroon ng epekto na katumbas ng isang kemikal na pamatay insekto. Ang mas nakakagulat pa ay wala itong anumang side effects. Ang kamatis ay isang likas na pagkain na hindi nakakapinsala sa katawan ng tao, kaya ligtas ito para sa mga bata, buntis, at kahit maalagang hayop. Ang direktang pag-spraying katas ng kamatis ay maaring maiwan ng mansa, kaya ituturo ko sa inyo ang isang mas praktikal na paraan. Para ng pagpapakalat ng amoy ng kamatis, magkailangan 2 hanggang 3 hinok na kamatis. Maraming maliliit na lalagyan. Bulak o gauze, electric fan, optional. Paraan ng paggamit. Hiwain ang kamatis. Hiwain ang kamatis ng pabilo na may kapal na mga 1 sentimetro. Huwag itapon ang bahagi ng tangkay at gamitin din ito. Madiskarteng paglalagay. Ilagay ang hiniwang kamatis sa maliliit na lalagyan at ipamahagi sa iba't ibang bahagi ng silid. Mas epektibo kung ilalagay ito malapit sa bintanang silid tulugan, mga sulok ng sala, at malapit sa pasukan. Pagpapalakas ng amoy. Dahan-dahang diinan ang mahiwang kamatis gamit ang bulak para lumabas ng kaunti ang katas. Sa ganitong paraan, mas kakalat ang amoy. Paggamit ng sirkulasyon ng hangin. Kung ilalagay ang kamatis malapit sa electric fan o air circulator, mas kakalat ang amoy sa buong silid. Para ng pinakuluang tubig ng kamatis. Mga sangkap, 3 kamatis, 1 litro ng mainit na tubig. Spray bottle. Paraan. Hiway ng malalaki ang mga kamatis at ilagay sa mainit na tubig. Ibabad sa loop ang 30 minuto, pagkatapos ay alisin ang mga kamatis at gamitin lamang ang tubig. Isang ganap na transparent na likido ang lalabas, kaya maaari itong i-spray kahit saan nang hindi nakaalala sa mga mansa. Ang tubig na ito ay walang kulay ngunit naglalaman ngang lahat ng sangkap na pantaboyng lamok ng kamatis. Epektibong paggamit. Ngayong naihanda na ang paraan ng pagtataboy ng lamok gamit ang kamatis,
Ituturo ko sa inyo kung paano ito epektibong gamitin. Sa LUBNG Bahay, madiskarteng ilagay ang mga hiniwang kamatis sa iba't ibang bahagi ng silid. Bigyang diin ang mga lugar kung saan madalas magtago ang mga lamok tulad ng likod ng mga kurtina at mga siwang sa muebles. Isang oras bago matulog, maglagay ng hiwang kamatis sa silid tulugan at i-ventilate sa loob ng 10 minuto. Ang pag-spray nga pinakuluang tubig nga kamatis sa paligid nga pintuan at bintana ay makakatulong na maiwasan ang pagpasok nga lamok sa labas. Kapag nagka-camping o nag-hiking, ay spray ng maaga ang pinakuluang tubig ng kamatis sa mga damit at sapatos. Ang paglalagay ng hiwang kamatis sa paligid ng tolda o tarp ay pipigil sa paglapit ng mga lamok. Mas mainam na ispray muli ang pinakuluang tubig ng kamatis tuwing 1 hanggang 2 oras. Paggamit sa balat. Ang pinakuluang tubig ng kamatis ay walang kulay at transparent, kaya ligtas itong ipahid ng direkta sa balat at hindi nag-iwan ng mansa. Ipahid ito sa mga nakalantat na bahagi tulad ng mga braso, binti at lig. Iwasan lamang ang paligid ng mata at mga sugat. Dalas ng pagpapalit ng hiwang kamatis sa loob ng bahay. Palitan ng bagong kamatis 1 beses sa 1 araw. Ang paggamit ng mga kamatis na nakaimba sa ref ay nagpapahabang epekto nito. Palitan kaagad ang mga lanta o nag-iba ng kulay na kamatis. Iba pang karagdagang likas na paraan ng pagtataboy ng lamok. Bukod sa kamatis, ituturo ko sa inyo ng detalyado ang mga mabisang paraan para itaboy ang mga lamok gamit ang mga sangkap na madaling makuha sa bahay. Cinnamon na pantaboy ng lamok. Masangkap, 3 kutsarang cinnamon powder, tubig, 5 pirasong cloves. Pagawa. Ilagay ang cinnamon powder at cloves sa tubig at pakuluan sa loob ng 20 minuto. Palamigin. Salain. At ilagay sa isang spray bottle. Ang cinnamaldehyde sa cinnamon ay nagpaparalisa sa nervous system ng mga lamok. Lemon at bawang na pantaboy. Mga sangkap, 2 lemon, 5 butil ng bawang, 400 ml na tubig. Paggawa. Katasin ang lemon at durugin ng pino ang bawang. Haluin kasama ang tubig at ibabad sa loob ng 1 araw. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang nagtataboy ng lamok kundi pati na rin nga surot mites. Pinakuluang tubig ng luya. Masangkap, 50 gram luya, tubig, katas ng lemon. Pagawa. Gadgarin ang luya. Ilagay sa tubig at pakuluan sa loob ng 30 minuto. Palamigin, lagyan ng katas ng lemon at haluing mabuti. Ang gingerol sa luya ay pumipigil sa paglapit ng mga lamok. Pinakuluang tubig ng balat ng orange. Mga sangkap, balat ng 5 orange sa 1 litrong tubig. Paggawa, hiwain ng pino ang balat ng orange, ilagay sa tubig, at ibabad sa loob ng 1 araw. Ilagay ang pinakbabaran na tubig sa isang spray bottle at gamitin. Ang limonan sa balat na orange ay nagsisilbing likas na pantaboy na insekto. High concentration na green tea solution. Mga sangkap, 10 green tea bags, 300 ml mainit na tubig. Paggawa, itimpla ng matapang ang green tea 5 beses ang konsentrasyon ng karaniwang tea. Palamigin ng husto at ilagay sa isang spray bottle para gamitin. Ang katekin sa green tea ay may epekto sa pagtataboy ng lamok. Pag-alaga nga halamang likas na pantaboy nga lamok. Ang pag-alaga na ilang partikular na halaman sa loob at labas na bahay ay nagsisilbing buhay na pantaboy na lamok. Mga halamang pantaboy ng lamok para sa loob ng bahay. Rosemary. Dahil sa matapang nitong amoy, hindi talaga lumalapit ang mga lamok. Maaari rin itong gamitin sa pagluluto, kaya dalawa ang pakinabang. Epektibo kung ilalagay sa beranda o bintana. Lavender. Mabango para sa mga tao, ngunit ayaw nga lamok.
nakakatulong din ito sa pag-alis ng stress. Maaari itong patuyuin at ilagay sa isang supot para dalhin kahit saan. Peppermint. Mabilis dumami kaya madaling alagaan. Epektibo rin kung ipapahid ng direkta sa balat ang mga dahon. Maaari rin itong inumin bilang isang malamig na tsaa sa tag-araw. Halamang pantaboyng lamok para sa labas ng bahay, basil. Kung itatanim sa hardin o paso, ganap nitong hinaharangan ang malamok sa paligid. Maaari rin itong gamitin bilang sangkap sa pagluluto. Mas epektibo kung magtatanim ng iba't ibang uri. Lemongrass, mayaman sa citronella, kaya may malakas na epekto sa pagtataboy ng insekto. Ito ay isang herb na madalas gamitin sa mga lutuing Asyano. Tumataas ito ng malaki kaya nagsisilbi ring natural na harang. Marigold. Ang sangkap na namumula sa mga ugat nito ay nagtataboy ng malamok. Maganda ang mabulaklak nito kaya maganda rin itong pandekorasyon. Tinataboy din nito ang mapeste sa hardin. Para epektibong maitaboy ang mga lamok, kailangan munang maunawaan ang kanilang paraan ng pamumuhay. Ang nga babaeng lamok lamang ang sumisipsip ng dugo. Ang mga lalaking lamok ay kumakain ng nektar ng bulaklak o katas ng prutas. Ang dahilan kung bakit sumisipsip ng dugo ang mga babaeng lamok ay dahil kailangan nila ng protina para mangitlog. Hinahanap ng mga lamok ang nga tao sa pamamagitan ng kanilang pang-amoy. At sila ay pinakasensitibo sa amoy ng carbon dioxide at lactic acid. Ito ang dahilan kung bakit mas maraming lamok ang lumalapit pagkatapos mag-ehersisyo. Bukod pa rito, bumabagal ang aktibidad ng mga lamok sa temperaturang higit sa 35 degrees Celsius at halos hindi na aktibo sa temperaturang mas mababa sa 15 degrees Celsius. Ang paggamit sa mga katangiang ito ay makakatulong para mas epektibong maitaboy ang mga lamok. Pagbabago sa pamumuhay para maharangan ang mga lamok, pagalis ng mga lugar na gusto ng lamok, pamamahala sa nakatenggang tubig. Alisin kaagad ang nakatenggang tubig sa mapaso nga halaman, balde at gulong. Ang malamok ay maring mangitlog kahit sa malilit na tumpo ng tubig. Ugaling mag-inspeksyon isang beses sa isang linggo. Pagkontrol sa halumigmig humidity. Panatilihin ang halumigmig sa loob ng bahay sa ibaba 50%. Epektibo ang paggamit ng dehumidifier o air conditioner. Bigyang pansin lalo na ang mamasa-masang basement o utility room. Personal na depensa, pananamit, magsuot ng damit na may matingkat na kulay. Gusto nga lamo ang madilim na kulay. Bawasan ang nakalantad na bahagi nga tawan sa pamamagitan ng pagsuswat nga mahahabang manggas at pantalon. Mas mainam ang maluluwag na damit kaysa sa masisikip. Gawi sa pagligo. Pagkatapos mag-ehersisyo, maligo kaagad para maalis ang amoy ng lactic acid. Iwasan ang masabon o shampoo na may matapang na amoy. Mahalaga ring mapababa ang temperatura ng katawan. Hayaan ninyong ibahagi ko ang mga tunay na testimonya mula sa mga taong inirekomenda ko ang paraan ng pagtataboy nga lamok gamit ang kamatis sa nakalipas na 10 taon. Kaso 1, Ginang Maria Santos, 67 taong gulang, Batangas. Habang buhay akong nagdusa sa allergy sa lamok, ngunit mula nang gamitin ko ang pantaboy na lamok na gawa sa kamatis, hindi na ako nakagat ni isang beses. Walang amoy ngang kemikal na pamatay insekto at ligtas para sa mga bata kaya sobrang nasisiyahan ako. Lalo na't may atopic dermatitis. Ang apo ko at hindi kami makagamit ng mga produktong kemikal. Ngayon ay panatag na ako. Kaso 2. Ginoong Juan de la Cruz, 43 taong gulang. Cebu. Tuwing tag-araw, nakakemping kami at sobrang hirap dahil sa mga lamok. Nang sinubukan kong gamitin ng sabay ang pantaboy ng lamok na gawa sa kamatis at basil spray, napakabisa talaga.
Ngayon ay masisiyahan na kami sa camping ng walang alalahanin at mahimbing na ang tulog ng mga bata sa gabi. Kaso 3. Ginang Sofia Mercado, 55 taong gulang, Davao. Dahil sa basil at lavender na inaalagaan ko sa beranda, halos wala ng lamok na pumapasok sa bahay. Dati, kahit may screen ang bintana, nakakapasok pa rin ang malamok pero ngayon ay hindi na sila nakikita. Ang maherb ay magagamit din sa pagluluto kaya dalawa ang pakinabang. Likas na pangunang lunas kapag nakagat ng lamok. Kung sakaling makagat kang lamok, mahalaga ang tamang pangunang lunas. Dapat gawin kaagad. Hugasan ang bahaging nakagat ng malamig na tubig. Lagyan ng yelo sa loob na 5 hanggang 10 minuto. Huwag kamutin, sa halip ay tapikin ng marahan. Malikas na lunas. Aloe vera gel, napakahusay sa pagpapabawas na pamamaga at pagpapakalma. Baking soda pasta. Ihalo ang baking soda sa tubig at ipahid. Dinurok na kamatis. Ang pagpapahid ng dinurok na kamatis ay mayroon ding epekto laban sa pamamaga. Oatmeal bath. Kung maraming kagat sa buong katawan, maligo sa tubig na may pinakbabaran ng oatmeal. Pulot. Nagsisilbing natural na antibacterial agent para maiwasan ang pangalawang impeksyon. Sa ngayon, detalyado kong naipaliwanag ang iba't ibang paraan ng pagtataboy nga mo gamit ang mga likas na sangkap, kabilang na ang kamatis. Sasabihin ko sa inyo ang pinakamahalagang katotohanan na natutunan ko habang pinag-aralan ang medisina sa pag-iwas sa loob ng 35 taon. Nasa kalikasan na ang lahat ng kasagutan. Huwag umasa sa mga kemikal na pamatay insekto at gamitin ng matalino ang mga regalong bigay ng kalikasan sa isang kamatis. Mapoprotektahan ninyo ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Kung patuloy ninyong isasagawa ang paraang ito, hindi na kayo magdurusa dahil sa mga lamok ngayong tag-araw. Ang mas mahalaga ay makakalikha kayong isang ligtas na kapaligiran na malayo sa panganib ng kemikal. Para sa inyong mahalagang kalusugan at kaligayahan, simulan ninyo ito ngayon din. Ang paggawa ng pantaboy nga lamok na gawa sa kamatis ay mas madali at mas epektibo kaysa sa inaakala ninyo. Pindutin din ang subscribe at like buttons at ibahagi ang mahalagang impormasyong ito sa inyong mga kapitbahay at pamilya. Magtulungan tayo para magkaroon ang lahat ng isang malusog na tag-araw. Kung gayon, magkaroon kayo ng isang malusog at masayang araw ngayon.